Yung mga gamit na hindi natin mabitawan, minsan hindi yan about sa gamit eh. Yan ay mga memories. May mga memories sa mga tao na kilala natin, sa mga nakaraan na hindi natin kayang i-let go. Cleaning is not about just physical. It's emotional reset. Alam mo yung pakiramdam na kahit hindi tayo mayaman, hindi maganda yung bahay natin, pero hindi tayo makalat. Yung marunong tayo magligpit at mag-organize ng mga gamit natin. 'Di ba? Parang pakiramdam na rin natin ang yaman-yaman natin. Parang pagod ka na sa lahat. Tapos pagtingin mo sa paligid mo, ang gulo. Ang gulo-gulo, like tambak mga damit natin, yung mga hugasin natin, hindi matapos-tapos. Tapos yung mga gamit na hindi na natin alam kung kailangan pa ba natin. So real talk lang ha, hindi lang yan simpleng kalat. Reflection yan ng kung ano yung nangyayari sa loob natin. Kasi kapag overloaded tayo, emotionally, physically, mentally, spiritually, nagre-reflect yan eh. Nagre-reflect yan sa environment natin. Kapag magulo yung paligid natin, alam mo, hindi tayo makaisip ng maayos. Hirap tayo mag-isip ng malinaw. Mabilis tayong ma-stress, tapos tinatamad tayong kumilos. Tapos minsan parang pakiramdam natin, feeling natin, we are stuck. Nasa-stuck tayo sa buhay. Alam mo, hindi dahil sa tamad tayo eh. Kundi dahil may bigat tayong dinadala. Pero ito yung hindi natin madalas marinig. Na hindi natin kailangan ayusin agad ang buhay natin. Kahit simulan lang natin sa maliit na hakbang, kagaya ng paglilinis ng paligid natin. Magligpit-ligpit tayo sa ating mga sulok, magtupi-tupi tayo ng mga damit, mag-alis tayo ng mga bagay na hindi na natin kailangan, ipamigay natin. Habang nililinis natin yung space natin, unti-unti rin nating nililinis yung ating isip at yung ating puso. Pero tandaan natin, hindi tayo uusad kung puno pa rin tayo ng mga bagay na hindi na para sa atin. Walang mag-aayos ng buhay natin kung hindi tayo pa rin. Minsan, ang pinakaunang step para umayos tayo ay ang pag-aayos ng ating kwarto, ang pag-aayos ng ating paligid. That's the real truth. Kung pakiramdam natin magulo ang lahat, huwag nating pilitin ayusin ang buong mundo natin kaagad. Mag-umpisa tayo sa maliit. Sa mga drawer natin na matagal na nating hindi nalilinis, naayos, sa mga cabinet natin, sa mga sulok. Kasi minsan, ang clarity na hinahanap natin sa buhay ay nagsisimula lang sa pagwawalis ng sahig. Nagsisimula sa paglilinis natin sa ating kapaligiran. Ayusin natin ang paligid natin at makikita nating unting-unting aayos ang ating sarili.